Magandang araw sa lahat. Ako si Attorney Robert Chandonesa at ito ang MCC 101, Mabalacat History, Arts and Culture. In general, Mabalacat Studies. Ako si Attorney Robert Chandonesa, ang inyong instructor. Sa araw na ito, tayo ay magkakaroon ng introduction sa ating course na MCC 101 Mabalacat Studies, History, Culture, and Arts. Once again, ako si Attorney Robert Chandonesa ng Mabalacat City College. Ang akin pong background ay mayroon akong Master in History noong 2010 mula sa University of Santo Tomas. Meron akong Master in History, Bachelor of Laws noong 2004 sa University of Santo Tomas din, and then Bachelor of Arts in History noong 1997 mula sa Mindanao State University. Sa ating MCC 101, ito ay unique para sa Mabalacat College, Mabalacat City College, kasi hindi naman ito offered sa ibang mga schools. Ito ay offered lamang sa Mabalacat City College. And ito ay innovation ng school, ng college, para i-develop sa ating mga estudyante ang pagmamahal sa syudad ng Mabalacat. Ang pagmamahal sa ating sariling syudad, sa ating pamayanan kung saan tayo nakatira. So, isa sa mga pinakamahirap na topic na pag-aaralan ay ang Mabalacat sa ilalim ng panahon ng mga Espanyol. So, Mabalacat under the Spanish flag. Ito'y ano pa lamang, patikim pa lamang kasi ang Mabalacat, ang syudad ng Mabalacat ay itinayo sa panahon ng mga Espanyol. So, the history of Mabalacat under Spain literally started with a priest and ends with a priest. Mabalacat started as a mission in 1717 with the arrival of the pioneer Recollect missionary priest called Father Andres de San Fulgencio, OAR, Order of the Augustinian Recollects. And the mission eventually became a political entity in 1768 with the appointment of the first Gobernador Filio Garangan. The Spanish colonization ended in 1896 with the murder of Father Gregorio Bueno, OAR. He was the last Recollect missionary priest of Mabalacat. So patikim pa lamang ito sa isang napakalawak, napakamakulay, napakamasalimuot na pag-aaral sa kasaysayan ng syudad ng Mabalacat. So, bilang ang methodology ko ay readings in Philippine history, ang ating kasaysayan ng syudad ng Mabalacat ay kailangan nating kunin, hinuhain mula sa iba't ibang tinatawag na pangunahing batis o historical sources, at ang tawag niyan ay primary sources. So meron tayong matatagpuan sa ating mga archivos, no? Lalong-lalo na sa Diocesan Archives sa San Fernando, kung saan nandoon ang mga records mula sa Mabalacat, sa Philippine National Archives, sa archives ng mga Recollects, no? Especially sa Archivo de Marsilia sa Navarra, Spain, nandoon ang mga archives. At ito ang mga ating mga archival materials na kailangan masuri. Yung mga tinatawag na kronikas, no?
cartas, relaciones y relatos, actas, catálogos, libros. No? Maya-maya, iisa-isahin natin ang mga yan. Pero sa pag-aaral natin ng kasaysayan ng Mabalacat, ito po ang mga pangunahin, primary na mga sources na ating susuriin. No? So, ito'y nagbibigay ako ng introduction kung saan natin kukunin ang ating kasaysayan. So, ano-ano mga kronikas? Ang kronikas ay mga official histories of religious congregation detailing the evangelical and related works of its members. It is prepared by a chronista. It is an appointed historian. Details the hardship and the achievements or successes of the members of the congregation in carrying out their mission. So sa sinabi na natin kanina, ang kasaysayan ng Mabalacat ay nagsimula sa isang pare, lalong-lalo na sa panahon ng mga Espanyol, nagsisimula siya sa isang pare at nagtatapos naman siya nung panahon ng mga Espanyol sa isa ring pare. So, ang mga paring yaon ay miyembro sila ng religious congregation. At dahil miyembro sila ng religious congregation, meron silang mga kronikas. Ang religious congregations ay may mga kronikas. Ito yung mga libro, mga record na nakasulat doon ang mga achievements ng kanilang mga missionary priests na pinapadala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa ating specific na lugar, Mabalacat. Ang specific na religious congregation ay OAR o Order of the Augustinian Recollects. So dahil dyan may mga kronikas tayong sisilipin na magmula sa mga Augustinian Recollects. At few years back, mapalad akong nahanap ang mga kronikas na ito sa internet kasi na-digitalize na ang mga sinasabing kronikas. No? So, we said na it's prepared by a chronista. May isang paring tagasulat talaga ng kasaysayan nila. And then, doon dinitalya yung mga pinagdadaan ng pare as they established the missions, no? As they gather the people together to form a community. In the center is the church. And then eventually to convert that community to a pueblo. So we can find that in the Chronicas. So for the OAR, the Order of the Augustinian Recollects, ito yung mga nakita kong mga writers, authors of the Chronicas, where they mention in one way or another the history of Mabalacat, the situation of Mabalacat, the number of baptized persons in Mabalacat, no? Sina Gregorio Fidel de la Asuncion, no? May siya, kronista siya. Si Lucinio Ruiz, OAR, Jose de la Concepcion, Gregorio Ochoa del Carmen, OAR, Manuel Carceler, OAR, Pedro Fabo del Corazon de Maria, OAR, and then Fray Pedro de San Francisco de Assis. So kung gusto nyong makita kung ano yung kinalabasan ng aking research, you can actually search them sa aking blogs, sa Mabalacat History by me, Robert John Donesa. No? Nandun sila sa aking bibliography, nandun itong mga nabanggit na mga kronistas at nandoon din ang mga titles ng mga kronikas na kanilang mga sinulat na ginamit ko sa pagsusulat ng kasaysayan ng siyudad ng Mabalacat. So, isa sa mga nabasa ko ay ang description ng Mabalacat, no, o ang area, no? Hindi naman nabanggit ang area ng Mabalacat, pero they describe it as a place called Kabalingan, no? Sabi ni Casimiro Diaz. If one goes to Ilocos by land,
he must inevitably pass through a stretch of unsettled country for a day's journey between the province of Pampanga and that of Pangasinan, from the village of Magalang to that of Malungay. The reason is that all that unsettled portion is exposed to incursions of the blacks from the mountains of Playa Honda, who are the cruelest of all that scattered nation. Many other Spaniards have been killed by their carelessness and great confidence, and consequently that unsettled stretch is very dangerous. So yaon daw malawak na lupain at kagubatan, no, ng Zambales, no, sa mountains of Playa Honda. Ibig sabihin yan, mountains of Zambales, no, sa pagitan ng Pampanga at Pangasinan, no, napaka-dangerous place, and they call it Kabalingan. Kasama sa malawak na lupain na yan ang tinatayang Mabalacat City ngayon, no? Napaka-dangerous place. Mabaling, no? Mapanghi. Kasi daw ang mga dadaan dyan ay naiihi sa takot. Nandyan ang mga ita, no? The blacks, no? The cruelest of all scattered nations, no? So sabi nila ang mga maiitim, mga Aita, Pinatubo Aita, ang pinaka-cruel na mga group ng mga tao ay nag-aabang at papatay anytime. So itong mga kalupaan sa pagitan ng Pampanga at Pangasinan, which refers actually to Mabalacat, to Tarlac, no, ay napaka-dangerous because it's filled with black people, yung mga katutubong mga Pinatubo Aita. No? So, para tapusin ang mga tinatawag na incursions, no, ng Aita at Zambal doon sa lupaing yan na ina-attack nila yung mga manlalakbay, no, yung mga naglalakbay. Itong si Gobernador General, no, Martin Osua y Arizmendi, noong 1712, no, siya ay nag-utos na magtayo na ng mga bayan sa pagitan ng Pampanga at Pangasinan. No, ito'y report ni Fray Pedro de San Francisco de Asis. Ang napag-utusan na magtayo ng mga bayan sa pagitan ng Pampanga at Pangasinan para wala ng mga Aitang a-attack doon sa mga dadaan na mga manlalakbay, no, especially mga Espanyol, no, ay ang OAR, o Order of the Augustinian Recollects. Sa kanila na-assign ang order na yan, no. So thus the execution of the governor's order fell on the hands of the Augustinian Recollects. They opposed the order because of the inherently difficulty of its execution. Tinanggihan nila ito. At yan ang sinabi ng si kronistang si Gregorio Ochoa del Carmen. They turn it down. Unang-una, it's they call it the dregs of humanity. Yung area na yun ay tira-tira na lang sa mga magagandang mga areas for assignment, no? Napunta ang mga magagandang mahalaga at magagandang areas ng assignment sa mga iba't ibang congregations na mga pari tulad ng mga Dominicans, no? Franciscans, Agustinians, napunta sa kanila lahat ang magaganda. Ang mga Jesuits, ang mga tira-tira ay napunta sa mga Recollects. At kasama itong pag-organize, pag-humanize, pag-resettle, at pag-Christianize ng mga Aita ay napunta sa kamay ng mga Augustinian Recollects, no? At para sa kanila, ito'y parang tira-tira na lamang sa mga magaganda, no,
naiwan ng mga unassigned na mga areas, no? And dregs of humanity ang tawag nila, no? So they turned it down, but the governor insisted and even invoked the name of the king in his second order. The Recollects bowed in obedience. The rector provincial, Father Jose de San Nicolas de Tolentino, sent the best and the brightest to start the missions. The first missionaries were Father Manuel de San Nicolas, Father Andres de San Fulgencio, and Father Juan de Santo Tomas de Aquino. Itong the best and the brightest, no? Nung 1712, 1713, 1714, yan, mga pinadala nila yan. Simula nung mailipat sa kanila yung pangangasiwa ng mission sa Zambales, pinadala nila yung the best and the brightest, the first three, no? Father Manuel de San Nicolas, Andres de San Fulgencio, and Juan de Santo Tomas de Aquino. Eventually, these three priests founded the missions of Alupay, Mabalacat, and Panipuan or Bamban. No? These were established. That's according to Pedro Fabo del Corazon de Maria, OAR. Yung Alupay, hindi na natin siya mahanap kung saan siya. But Bamban and Mabalacat are still existing right now. So ito yung mga kronistas na pinagkukuhanan natin ng reports at nang mahinuha natin yung founding at saka history ng Mabalacat. So another set of documents na pwede nating masuri para establish natin ang history ng Mabalacat are catalogos. They are called catalogs. No? It contains, among others, data, profiles of missioneros assigned to a mission. So itong si Father Francisco Sadaba del Carmen, OAR, ay masipag na nag-document ng mga katalogos. No? Katalogos, nandun ng listahan ng mga missioneros, ang kanilang background, saan sila na-assign, no? Yan. So, visiting Francisco Sadaba del Carmen's work, makikita natin ang mga paring na-assigned sa Mabalacat, no? Sa siyudad ng Mabalacat. So makikita natin na si Father Andres de San Fulgencio ay na-assign doon noong 1717. Si Father Alonso de San Gabriel, 1725 to 1728. Si Father Jose de San Agustin, 1728. Si Father Francisco de la Natividad, 1737 hanggang 1734. Si Father Magin de Santo Tomas de Villanueva, 1740 to 1743. Si Father Juan de la Virgen del Camino, 1743 to 1745. Si Father Mateo de la Encarnacion, 1749 to 1752. Father Roque Escorza y Cerezo de San Bruno, 1753 to 1756. Father Joaquin de San Bernardo, 1756 to 1759. Halos dalawa sila ni Father Andres de la Merced, 1757 to 1759. Medyo mahaba, ano? Pero, mahihinuhan natin mula dyan sa pagkasunod-sunod na tuloy-tuloy ang pagpapadala ng mga pari sa siyudad ng Mabalacat. Noon ay simbahan ng Mabalacat, no? Parokya ng Mabalacat, pueblo ng Mabalacat. Hindi pa siya siyudad noon. So tuloy-tuloy at hindi tinantanan ng mga Espanyol na misyonero ang Mabalacat. Mula sa kanyang pag-found
na sa ilalim ni Father Andres de San Fulgencio. Ayan pa, madami-dami ito. Father Andres de la Merced, 1759 to 1761. Father Baltasar Pras de la Virgen del Santo Niño Perdido, 1759 to 1760. Father Joaquin de San Bernardo, 1761 to 1762. Father Basilio de Santo Tomas de Aquino, 1761 to 1764. No? Ayan, so tuloy-tuloy si Father Basilio de Santo Tomas de Aquino ulit, 1764 to 1765. Father Damian de la Madre de Dios, 1767 to 1768. Father Esteban de Santo Tomas de Villanueva, 1768 to 1770. Father Francisco de Santa Monica, 1777 to 1779. Father Antonio Sanz de San Jose, 1785 to 1788. Father Alonso Jobera de la Concepcion, 1792 to 1794. Father Diego Serra de la Virgen del Carmen, 1794 to 1797. So, pansinin, tuloy-tuloy ang pagpapadala ng mga Recoletos para pangalagaan ang mga mananampalataya sa Mabalacat City na noon ay Mabalacat. Tuloy-tuloy yan, no? At yan ay nasulat ni Father Francisco Sadaba del Carmen OAR. So Father Tomas Toles de la Encarnacion, 1794 to 1798. Father Pascual de la Virgen del Pilar, 1797 to 1800s. Father Pedro Manchado de Santa Rita, 1805. No? Father Mariano Pascual de San Jose, 1831 hanggang 1832. Father Simon Loscos de Santa Catalina, 1731 hanggang 1834. Father Jose F. Varela, 1834 to 1843. No? Father Cipriano Angos del Rosario, 1840 hanggang 1843. Father Juan de Santa Lucia, 1844 hanggang 1845. Father Cipriano Angos del Rosario, 1847, 1850 hanggang 1857. Father Guillermo Rosso de San Juan, 1853. Attorney, wait! Meron po kayong dinilawan, Father Pedro Manchado de Santa Rita. No? Dinilawan ko yan kasi dyan nagkaroon ng pagputol. No? Nahirapan kasing mag-recruit ng mga pare sa Espanya. At dahil dyan medyo walang naipapadalang bagong pare ng mga Recoletos sa Pilipinas, kaya naputol ng matagal medyo matagal yan kasi 1805 ang huling pari, no? At nagbalik na lamang noong 1831, no? Kay Father Mariano Pascual de San Jose at kasama niya si Father Simon Loscos de Santa Catalina, no? At tuloy-tuloy, medyo mahaba nga, no? So si Father Jose F. Varela de la Consolacion, 1858 hanggang 1860. Pagtsagaan natin to. Father Cipriano Angos del Rosario, 1860, 1861. Putol-putol si Father Cipriano. Father Francisco Mesanta del Pilar, 1862 to 1865. Father Gregorio Ominaca de la Virgen de los Milagros, 1870, na nakasabay naman niya si Father Patricio Ruiz, 1870 to 1871. Father Felix Perez de la Soledad, 1874 to 1876. Etong pinakamatagal, Father Gregorio Bueno de la Virgen del Romero,
1875 hanggang 1898. At siya na ang huling padre sa panahon ng mga Kastila na destino sa Mabalacat. No? At mamaya, at later on sa course na ito, malalaman nyo na si Father Gregorio Bueno de la Virgen del Romero ay biktima ng karumal-dumal na kamatayan sa panahon ng revolusyon. Isa pa sa ating pwedeng masuri upang ating ma-establish ang kasaysayan ng Mabalacat, no, ay ang tinatawag na libros. Mayroong 4 na libros ang simbahan, no? Ang tawag doon ay canonical books. Libros de cargo e data, yan yung mini-maintain ng mga pari na income and expenses. Libros de bautismos o baptism books, casamientos, no? Marriages, defuntos or deaths. No? So, makikita din natin yan sa simbahan. So, sir, anong kahalagahan yan? Malalaman natin sa libros de cargo e data kung ano yung mga na-collect ng mga Espanyol, magkano, tapos saan nila ito inilapat, no? Saan nila ito ginamit, no? Bilang gastos. Sa libros de bautismos, makikita natin yung mga parvulus, mga bata na nabautismuhan, kailan pinanganak. Makikita natin ang mga pangalan ng mga tao. Madaming pamilya, pinaka-apelyedo, pinakausong apelyedo sa Mabalacat noong panahon ng mga Espanyol, noong panahong tinayo ang Mabalacat City, yung syudad ng Mabalacat. No? Casamientos, ito yung libro ng mga kasal. No? At makikita natin kung sino-sino ang mga kinasal, kanino kinasal, mga ninong nandoon din. At sino ang paring nag-administer ng kasal. At saka yung mga defuntos, yung mga libro ng mga namatay, no? Nilibing, no? Bago sila nilibing, meron munang libro na i-record sila, no? So excited ako sa mga libros na ito, no? Wala na siya sa parish ngayon. Dati-rati nandoon lang siya sa simbahan at nasisilip ko lang siya. Pero ngayon ay kinuha na siya ng Diocese ng San Fernando kung saan napailalim ang syudad ng Mabalacat, no? At ang parokya ng Mabalacat. So doon natin sila masisilip, no? Mga libros. So kung ang libros ang pagbabasihan, makikita natin na medyo mahirap noon sa Mabalacat, no? Poverty struck the mission of Mabalacat. The books of accounts were silent witnesses to the budget shortages suffered by the religious assigned therein. So noong 1729, the missionaries begged Recollect superiors to excuse 2/3 of the required remittances because the church collection barely covered the expenses. The expenses of the mission of Mabalacat and Bamban were subsidized by the King of Spain through his royal haciendas in the Indies. Time and again, the Recollects expressed disappointments on these endeavors, which they considered a wastage of missionary effort and government resources. So, ang kinikita nila mula sa collection, mula sa mga mananampalataya sa Mabalacat ay kulang sa kanilang gastusin, no? At ito'y sinasubsidize ng hari ng Espanya, no? Yung allowances ng pari, no? Ang kanyang mga expenses sa pagpapatakbo ng simbahan at kumbento ay subsidized actually by the haciendas of the King of Spain. At lagi nating mababasa sa mga libros, lalo-lalo na sa data e cargo, no? Yung mga expenses and charges, nakikita natin na nirereklamo ng mga pari na ang Mabalacat ay palugi, no? At
parang gusto na nilang bitawan ang Mabalacat, gawa nga waste lang ito ng missionary efforts at saka resources ng gobyerno, no? Kasi hindi naman dumadami yung mga tao, no? Yung mga katutubong Aita ay mas pipiliin nilang manirahan sa bundok at sa mga kagubatan kaysa sumali sa mga Espanyol na naninirahan sa bayan, no? Ayan. So makikita natin meron pang iba pang mga sources na pwede nating mabasa kung gusto nating malaman ang kasaysayan ng Mabalacat, no? At liban doon sa kaninang mga nabanggit, yung katalogos, libros, makikita din natin yung kartas, relaciones y relatos. Pag sinabing kartas, ito ay tumutukoy sa mga sulat ng mga pare, no? So yung kanina mga listahan ng mga pare, listahan ng mga expenses, listahan ng mga kinasal, listahan ng mga nabautismuhan, listahan ng mga namatay. Ito namang kartas, mismong sulat ito ng mga misyonerong na-assign sa Mabalacat, no? At dito natin mahihinuha yung kanilang mga karanasan, kung anong ginawa nila, no? So, relaciones are reports, usually done annually, reporting the state of affairs of a religious province, such as Provincia de San Nicolas de Tolentino in Filipinas, no? And also relatos refers to the on-the-spot reports submitted by missionaries to their superiors detailing the challenges and achievements in their mission stations. These are in letter format. No? So, nako, exciting ito, maniwala kayo. No? Ang dami kong natutunan sa mga karanasan ng ating mga pare through their letters and then their reports and then their other writings of the priests. No? Relaciones are reports usually done annually, reporting the state of affairs of a religious province such as the Provincia de San Nicolas de Tolentino. Relatos refers to the on-the-spot report submitted by the missionaries. No? Okay, so one of the cartas would establish that Mabalacat was founded in 1717 and not in 1712. So, isa sa mga sulat na nandoon ngayon sa Archivo de Marsilla sa Navarra, Spain, ay sinulat ni Father Andres de San Fulgencio. No? He was so happy when he did the reporting. No? Sabi niya, the town of Mabalacat that began in the year 1717 is currently showing auspicious beginning, not only in spiritual terms, but also temporal, with the fields and houses that were already made, with many requests for baptism, and making the township an excellent foothold towards the mountains, where, as I already indicated, it is more convenient and proportionate to the ends that are being attempted. No? So itong si Father Andres de San Fulgencio, masaya siyang ibinalita sa kanyang mga superior sa Manila na naitatag niya ang bayan ng Mabalacat noong 1717. No? Nakita niya na sila ay nagpo-progress in spiritual terms. No, maraming nagpapabinyag, maraming uma-attend sa catechism, and then not only that, they are also building their houses and fields. No, ang mga pare yung nag-a-assign ng mga kung saan magtatayo ng mga bahay ang mga katutubo eh. So sila yung nag-assign, and then ang mga pare din yung nag-a-assign ng mga fields kung saan sila magbubungkal ng lupa. No? And this is a drawing of Father Andres de San Fulgencio. No, we requested one of our students who is now a teacher, no,
si Mr. Norman Cruz to draw the face of Father Andres de San Fulgencio from the records of the recollects that we found in the Church of Las Piñas. Together with the research was done by yours truly, me, and the current Vice President for External Affairs, Professor Raymond John Vergara. So, mula din sa kartas ni Father Andres de San Fulgencio, mahihinuha natin ang inhabitants, yung mga original na nakatira sa Mabalacat. According to Father Andres de San Fulgencio, the region of what is now the territory of Mabalacat was inhabited by natives who were so savage and barbarous, whose innate inclination is bow and arrow, and the taking of lives, of cutting heads, having magnatos, and feasts, drinking in skulls. So, itong magnatos, it is equivalent to actually mag-anitos. Mag-anitos, is some sort of a worship, a sacrifice. So, Father Andres de San Fulgencio was referring to a group of people who lived in Mabalacat during the pre-Hispanic period. And he refers to the Pinatubo-Aitas. And he described that Pinatubo-Aitas are barbarous and savage people. And then para sa kanya, the Pinatubo-Aitas are expert in bow and arrow, and then they cut each other's head. Siguro ito sa mga intertribal wars. And then doon sa mga ulong napugot, they polish the skull, they turn it into cup, and the cup are used for feasts and drinking and other sacrifices or maganitos. So ito ang description ng mga nakatira sa Mabalacat during the pre-Hispanic period. As hunters and gatherers, the Pinatubo-Aitas were nomadic. They did not live in permanent settlements. They wander in bands according to seasons through the rough countryside and mountains. Accustomed to this nomadic life, they preferred to live in the mountains for their subsistence and livelihood, thus being resettled in the lowlands by Chinese missionaries means insecurity and hunger. So, sanay ang mga Pinatubo-Aita na pagala-gala sa mga kagubatan kung saan mayaman ito sa mga pinagkukunan ng kanilang pagkain. May mga wild animals doon, wild fruits and berries. Hindi sila sanay doon sa settled na life. At yung life na nakatira sa isang pamayanan na may mga pananim, hindi sila sanay. So kung sila ay sumunod sa mga Christians, missionaries, na sila ay tumira sa lowlands at sa mga pamayanan, tiyak na gutom ang aabutin nila kasi nga they are actually hunters and gatherers. Namumulot sila ng mga root crops bilang pagkain, mga prutas at gulay na growing wild in the forest, and then nag-hunt sila ng mga animals na pwedeng ma-hunt sa forest at makatay. So sa Mabalacat, kilala ito sa mga usa. Kilala ito sa mararaming usa na
ang ating mga katutubong Pinatubo Aita bilang original inhabitants of Mabalacat sila. They hunt mga usa, baboy ramo, at iba pang mga lamang-gubat. So ito yung kanilang material culture. Yan yung mga bows and arrows. Meron silang mga necklaces, mga bracelets, no? Meron silang headdresses, head decorations, no? Combs na ginagamit sa kanilang mga buhok, no? So, the original inhabitants of Mabalacat are the Pinatubo Aita, no? So, yan ang pinagmulan ngayon ng Caragan Festival, mga Aita, no? So, the Pinatubo Aita were the first inhabitants of Mabalacat. Physically, they possessed dark skin complexion, curly hairs, and small body stature. With this racial phenotype, they belong to the so-called Negroid race. Hindi sila bahagi ng Malayan race. They belong to the Negroid race, no? Mga maiitim na tao, no? Tulad ng mga nasa Africa at saka yung mga Black Americans. Pero ang sa Philippines and then sa Southeast Asia, medyo maliliit ang ating mga Negroid brothers. At dahil dyan, tinawag silang Negritos kasi maliit na negros, no? So, taking into account their black skin tone and small stature. But the natives referred to themselves as Aitas, no? And ang Pinatubo Aita, to distinguish them from other Aitas, no? They are the Aitas of the mountains of Zambales and the Pinatubo area. Both sides, no? Whether Zambales side, Pampanga Tarlac side, no? They are all Pinatubo Aitas. So the territory of Mabalacat, east of Zambales, became landlocked, no, during the natural history niya. It became landlocked kasi there used to be believed na may dagat sa pagitan ng Pinatubo Mountains and then the mainland Luzon. There used to be a believed to be sea, no? 101 millions of years ago. If you check on the map, it is obvious na parang hiwalay na island ang Pinatubo. But Mabalacat became landlocked, and the islets that once dotted the strait became hills and small mountains. Lush endemic flora covered the area. Forest animals like boar, deer, and carabaos also abound. And then the region attracted the nomadic Pinatubo Aita, who after journeying since time immemorial have found a place which would become their ancestral home. So, sa Mabalacat, meron ding mga Zambals, no? Ito naman ay hindi Aita. But so, in other words, there are two groups of people, the Zambals and the Aitas. No? In fact, during the first years of Spanish occupation in Mabalacat, ang gamit ng mga pari sa converse with the people is the Zambal language. No? So this comes from an old document also. The procurator of the city, Manila, reported that those Zambals were people who lived in the hills without settlements. They were so given to killing that they usually spend all their time at it, descending on the province of Pampanga and capturing natives who were working in their fields, by which they caused grave dangers. So ito yung binanggit ko kanina na kapag naputol nila yung ulo ng mga kalaban nila, they will polish the skull of their enemies and they use it as drinking cups for their celebrations.
So the inhabitants of the mountains of Mabalacat were so fierce and barbarous people whose innate propensity is to shoot with an arrow and to clear lives, to cut heads, and to do with them the magnatos and celebrations, drinking in the skulls and other things so horrifying that I omit here. Ito yung reports. So, yan lang muna ang ating discussion on the pre-Hispanic Mabalacat. So, where is Mabalacat located according to the Spaniards, no? According to the Spanish priest, is that the same Mabalacat we're referring to right now, no? So ito, umakyat kami sa tore ng simbahan, and we saw, we had a picture of the view of the city, no? And then ito yung description ng isang pari sa Mabalacat who visited Mabalacat, no? The missions very close to the capital of this province, Pampanga, are those of Mabalacat, no? Where the Recollect Fathers assigned 2 priests continuously. They are located in the mountains of Zambales on the slope that overlooks Pampanga and Pangasinan. So, medyo mataas at maangat ang lupain ng Mabalacat kasi it overlooks the province of Pampanga and Pangasinan. I believe that itong view na ito, it overlooks the province of Pampanga. Mababa dun sa unahan. So, saan galing ang salitang Mabalacat? It comes from Ziziphus talanay, yung tinatawag na Balacat tree. Unique ito kasi may mga tinik at may 3 linya ang kanyang dahon, no? So, hinanap pa namin ang totoong scientific name ng Balacat kasi minsan it's Rhamnus, no? Jujubah at saka Sisyphus Jujubah ang pangalan niya. Pero eventually, ang pinaka-scientific name niya ngayon ay Sisyphus talanay. No? At ito'y matatagpuan lamang sa Pilipinas. Walang Balacat tree sa ibang bansa. No? It's an endemic tree. Dati, endangered ito, pero sa effort ng ating mga lokal na pamahalaan at mga concerned citizens, mga environmentalists na mga citizens, naligtas ito mula sa pagiging endangered species. No? At yan ay makikita natin sa Flora de Filipinas, no? Itong Rhamnus zonulatus. Minsan ganon. Minsan Sisyphus, Rhamnus talanay or Sisyphus talanay. No? Ito'y may mga tinik, no? At ito'y matatagpuan hindi lang naman sa Pampanga kundi pati sa iba pang mga lugar sa Pilipinas. But it's called Balacat. So kung Mabalacat, no, ibig sabihin maraming Balacat, no? So you can find that in Batangas, you can find that in other places in Manila, in Luzon. No? So para tapusin lang natin ang ating araw, isa din sa mga kronikas na sinulat ni Lucinio Ruiz ay yung during the Revolution, no? The friars, ang mga tao noon sa Mabalacat ay nagtakbuhan, ang mga praile ay naiwan sa mga bayan. So the friars remained in the villages. So dahil doon sila yung naging nahuli ng mga katipunero, no? So on July 10,
no? During the revolution, yung insurgents reached Mabalacat and met Father Gregorio Bueno. At Father Bueno was mistreated, and then siya isa'y naging victim ng Philippine Revolution. Kasi kanina nagsimula tayo sa idea na the history of Mabalacat during the Spanish period begins with the priest and ends with the priest. So we will end muna with the priest today, no? So mula sa founder ni si Father Andres de San Fulgencio hanggang sa huling pari, according to Alex Castro, ito yung litrato ni Father Gregorio Bueno, no? So parting words for today, yung history ng Mabalacat ay hindi bago. Meron na ding mga sumulat na mga mananalaysay, historiador, no? Banggitin natin sila at pasalamatan si Ginoong Quirobin de Fernandez Jr. Pwede nyo maging sources para sa inyong mga readings. Si Ginoong Alex R. Castro, si Dr. Lino L. Dizon, si Dr. Robbie Tantingco, no? Ang mga challenges sa pagsusulat ng bayan ng kasaysayan ng syudad ng Mabalacat ay lack of sources, kasi kakulang-kulang talaga yung mga sources, language barrier kasi nakasulat siya sa Espanyol, at saka lack of training din para sa mga naghahanap ng sources, no? Kasi madalang yung mga may training sa historiography, no? But we are really blessed, no? As a people, we're blessed to be under Recollects kasi we are left with documents for us to reconstruct our history. So we were really blessed, no? I'd like to thank you, and sa ngayon, manood muna kayo ng video na to para mabigyan kayo ng pasimula sa kasaysayan ng Mabalacat na ating discussions. And then I want you to come up with a one-page reaction sa video na ito, no? One page lamang, i-upload nyo dito sa ating platform sa Edmodo, no? One page lang para sa ating magiging reaction, no? So, yun lamang po sa ngayon. Thank you very much everyone for listening, no? Maraming salamat, at huwag kalimutan yung one-page reaction na kailangan ko. Ang rubrics for grading it is also with Edmodo. I will upload it, no? So, bye-bye, no? See you.